Mga kapuso, kung tutusin, hindi naman talaga nahahawakan o diretsahang ibinibigay sa mga mambabatas yung milyong-milyong pisong halaga ng Pondong Priority Development Assistance Fund o PDAP o mas kilala sa tawag na pork barrel. Dumadaan pa nga ba sa mitikuloso at masusing proseso ang pag-aproba kung paano gagastusin ang PDAP na yan at kung ano-anong proyekto ang makikinabang sa pondo? Pero bakit at paano nga ba nagiging ugat daw ng katiwalian ng paggamit ng pork barrel? Yan ang tinutukan ni Joseph Borong. Gripo ng tubig, ganyan ilarawan ni Professor Leonor Briones ng UP National College of Public Administration and Governance o NCPAG ang pork barrel ng mga kongresista. It's like shutting off the faucet, and so where the drinking water comes from or where the nutrition comes from. Minana nating mga Pilipino ang sistema ng pagbibigay ng pork barrel o Priority Development Assistance Fund of PDAF sa mga Amerikano, pero kung ang mga Kano inabolish na ito, tayo raw. Parang nagustuhan natin, ayaw nating bitiwan. Sa kasalukuyan, 70 million pesos ang pork barrel ng isang kongresista at 200 million pesos naman bawat senador. Para sa taong 2013 nga, 27 billion pesos ang nakalaang pork barrel para sa mga mambabatas, sabi ng Department of Budget and Management o DBM. Hindi birong halaga ng pera, kaya kung tutusin, sabi ni Briones, may ikpit naman ang proseso sa paggastos nito. Ang mga senador at kongresista hindi personal na hawak ang pera. Limitado lamang sila sa pagpili ng mga proyekto base sa menu galing sa General Appropriations Act. Bubusisiin ito ng Committee on Appropriations ng Senado at Kamara. Pag kwalipikado, ipapareview sa Department of Budget and Management. Pag pasado, bibigyan na ito ng DBM ng Special Allotment Release Order o SARO na ibibigay sa ahensya magpapatupad ng proyekto. Ang implementing agency ang mamimili ng grupong gagawa ng proyekto at pag meron na ito, ire-request na ng mambabatas na maglabas na ng pondo ang DBM para ibigay sa implementing agency. In tranches ang paglabas ng pondo o parte-parte. Pero sabi ni Briones, simula pa lamang ng proseso, nagagawa na ng paraan. Pero nakikialam din sila at least backstage. Kasi kung halimbawa mag-identify sila ng project, sasabihin nila sa isang munisipyong mayor, ito, mag-identify ako ng project, maglagay ako ng project dito for you. Pero gagamitin mo yung aking construction firm ng aking misis o yung aking girlfriend. Pwede rin daw mag-set up ng peking mga NGOs o foundation ng mga politiko o gumamit ng mga peking NGOs sa tulong ng mga fixer. Corruption is not a do-it-yourself job. Di ba sila nakakahalata na may pattern? Napansin ito ng Commission on Audit sa kanilang araw special audit ng PDAF, tila iilang ahensya lamang ng gobyerno ang nagagamit sa questionableng bigayan ng PDAF. Ang problem niyan, matagal na yung transactions. So on our part, mahirap establish yung ghost deliveries. Kailangan natin talaga ng tips from the whistleblower para sabihin yan. Pero, ang ibig sabihin ko, may mga document that you need to support that. Like halimbawa, posible na kung wala ka na-implement na project, ghost delivery yon, no? Ang grupong Code NGO na pinag-aaralan ng pork barrel sinubukan tuntunin ng mga PDAF noong taong 2009 hanggang 2010, pero at ang hinihingi lang naman namin ay simple. Sino yung anong mga proyekto yung pinondohan nila? Ano yung proseso nila para piliin yung mga proyekto, paano nila pinipili, at ano yung criteria nila sa pagpili ng mga proyekto. Hindi yung sinagot ng practically everybody kasi tatlo lang sumagot, di ba? aminado ang DBM na baka mas kailangan nilang higpitan ang proseso sa paggamit ng PDAF. The process of budget release is pretty straightforward. It's the process of budget execution. That's where this particular situation happens. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras.